Hello guys, andito na tayo sa Rose Hafit. And ito na yung hinihintay namin na sasakyan namin, ang zipline at saka yung kanilang mini train dito sa Rose Hafit. Ayan. Ano lang siya, mga 20 minutes away kung galing kayo sa Al Ain Zoo. So, yes. Kung may time, let's see. Sana konti lang pila. Hindi siya ganun karaming tao, pero sa nakita namin puro mostly mga bata. Sana maka-zipline tayo and let's see. So ayun na guys, natapos na kami sa aming day trip. Sa aming day of today, nasulit naman namin yung aming pamamasyal. And time check, it's already 6:17 na ng gabi dito sa Al Ain, sa may Rose Hafit. Antok yarn. Maganda ako. Yung pinilit na day off, ay pinilit na trip. Naka-tatlong location naman kami, yung Al Ain Oasis, and then nagkaroon kami ng visitation sa pamamasyal ng ng Al Ain Zoo. And itong tinatawag na Rose Hafit sa sikat na mini train nila. Masaya. Isang oras yung pagpila. Masaya naman. Masaya, parang nakapunta din tayo ng Disneyland. Masaya naman. And sulit, di ba sulit? Bitin. Pagod. Bitin Pagod sobra. pa. Kasi ganyan lang siya, oh. Mm. Gumano lang. Parang Ganun 1, lang. 2, 3 curves lang, no? 3 Mm. to 4 curves. Kung For hindi pa 30 mabagal dirhams. doon sa pinakauna, sobrang 1 minute lang yun, no? Kasi mabagal lang yun sa una eh. Kahit ganyan ka man, hindi ka man mabibilisan eh. Talagang meron lang silang limit speed pag ganyan ka. Ayun guys, di na kami rin ng punta ng Jebel Hafit kasi oras na 7, parang mga 7 PM pa kailangan namin magstay dito ng little time. And then 6:17 na, so instead na maghintay kami, Traffic. Sunday pa ngayon, so para makauwi ng maaga, mapagpahinga dahil ang layo ng biyahe namin, nakailang activities kami. So nag-decide na kami umuwi. Tapos bilhin na lang kami siguro ng bilhin tayong dinner sa bahay, no? Para mapagpahinga. Thank you guys for watching. Ay, wag muna. So yun guys, pauwi na. uwi muna tayo. Samahan nyo kami sa aming paglalakbay, pabalik ng Dubai. Hello guys, nandito na tayo sa Dubai. Yan, kadarating lang natin. Time check, it's already 8:50 na ng gabi. Yan, nandito kami sa Muraqabat. Ibabalik na natin yung hiniram natin sasakyan. And dito sa company na to, or sa rental company na pinaghiraman natin ng sasakyan, hindi kasama yung gasolina, hindi kasama yung toll gate. Tapos nag-exceed tayo ng kilometers.
So ang tinakbo ng biyahe natin, balikan magsimula sa Murakabat and pabalik dito, inabot tayo ng 333 kilometers back and forth po sa biyahe natin. And sa company na to, ang sagot lang ng limit of kilometers is nasa 225. So meron tayong exceeding of 108 kilometers na babayaran sa sa rental company. So aabutin yun ng mga nasa 30 to 50 dirhams kung hindi kamali. Kalimutan ko magkano nang inabot yung last namin na excess eh. Maabot din siya ng mga 57 dirhams sa last trip namin papuntang Hatta, balikan. Ganun din ang layo. And charge nila ako after a while plus yung salik or yung tinatawag dito na toll gate. Yung tinatawag dito na toll gate. Ang return ng sasakyan natin is 10 o'clock. Mas maaga pa tayo sa returning time kaso medyo busy yung caretaker. Hindi pa tayo na-entertain dahil maraming clients dito or mga customers na nagre-renta ng sasakyan. Kung gusto magrenta ng sasakyan dito sa company na to, hindi tayo sponsored or affiliated, andyan yung aking affiliate code or yung referral code na pwede nyo magamit para makakuha ng discount. Ayun, naibalik na nga natin yung sasakyan na hinarap natin. Ayun, may extra charge nga talaga na 108 kilometers, then each kilometer is 50 fils, so sa mga 54 to 57 dirhams plus VAT na yun. Ayun lang. Thank you for watching this video and see you on the next vlog. Bye!